Pwede nang mag-apply ng SSS Calamity Loan yan na isinabi mismo ng SSS, particularly sa Cebu o sa mga lugar na merong deklarasyon ng state of calamity. So, pwede nyo lang i-check yung SSS website or yung SSS online account ninyo. Click nyo lang yung login at i-enter dito ang user ID and password. I-enter ang PIN, pwedeng via text or time-based password, depende kung na-setup nyo na ito. Click natin yung login. Tap lang yung I agree, and then punta tayo sa loans, calamity loan. Makikita nyo agad dito yung mga steps. 4 na steps lang yan. And then, proceed na tayo dito sa Typhoon Calamity. By the way, by the time na nire-record to, ito pa lang yung mga kalamidad. Hindi natin sure kung madadagdagan pa ito. Pero just in case, piliin mo na lang yung tamang calamity na dineclare sa lugar ninyo. Katulad nito, pwedeng Tino. Yun nga lang, pwedeng magkaroon ng error message na katulad nito. Bakit? Kasi merong eligibility or qualifications para dito. Unang-una, dapat nakatira ka o nagkatrabaho ka doon sa may declaration ng state of calamity. Halimbawa, nakatira ka nga doon, yun nga lang hindi updated yung SSS record mo. Kailangan na ba yung ipa-update? Dito sa member information, member details, makikita mo kung ano ba yung latest na address na na-declare o nasa record ng SSS. Isa pa sa qualification ay dapat merong at least 36 monthly contribution at yung 6 na hulog doon ay nangyari in the last 12 months. Kapag chinek mo yung SSS online account mo dito sa dashboard, merong view contributions. Makikita mo dito yung number of contributions mo, and then yung monthly na hulog nandito naman siya. So from here, malalaman nyo na kung qualified nga ba kayo. Next naman ay dapat meron kayong SSS online account, at meron kaming pinakitang video kung paano nga ba yan gawin. Pangalawa, hindi lang siya nakalagay dito, pero dapat meron din kayong disbursement account. Kung mapansin nyo, pag nag-apply tayo ng loans, calamity loan, meron ditong nakalagay na disbursement bank, BDO, or pwede rin sa Union Bank, depende kung ano yung naka-enroll sa inyo. At yung banko na pwede nyong i-enroll dito, ay pwedeng gawin via Services, Disbursement Account, and then Select Bank, andito yung list of banks. So, kung wala pa kayong bank account na naka-enroll sa SSS, mag-enroll muna kayo para nga naman dito na matatransfer yung pera na nilaloan ninyo o yung kahit anong benepisyo na kiniklaim nyo mula sa SSS. At para sa mga tutorial videos na yan, yung SSS online registration at disbursement account enrollment, pwede nyo i-check yung page or channel namin dyan. At iba pang qualification dito is dapat wala kayong past due loan sa SSS, hindi pa kayo nakakakuha ng mga final benefit. Ito yung disability benefit or retirement benefit. And speaking of retirement, dapat less than 65 years old kayo at wala ring fraud cases or record sa SSS. Ibig sabihin yung mga pandaraya o panloloko. Ngayon, kung eligible ka na, pumunta lang sa SSS Calamity Loan at mula dito, piliin na nga yung Calamity. By the way, kung ang gamit nyo nga pala yung cellphone ninyo, tap nyo lang tong 3 lines and then Loans, Calamity Loan. Mula dito, makikita nyo na rin yung same view. Kung gamit nyo yung cellphone nyo, pareho lang din yung proseso at magiging requirements. Pero dahil tutorial to, para nga naman mas madaling maintindihan o makita yung lahat, gagamitin natin yung computer. Pero again, kahit cellphone, tablet ang gamit nyo, pareho lang yung makikita o yung magiging proseso. Piliin ang calamity dito. And then, loanable amount, piliin yung gusto nyong i-loan. Pwede yung pinakamataas na applicable sa inyo, katulad nito. And then, undertaking, i-check lang to, click OK. Andito yung disclosure. Ito yung halimbawa ng ginawa kong pag-avail ng calamity loan dati. Kung saan makikita mo yung amortization monthly, ibig sabihin magkano yung dapat mong bayaran kada buwan. Dapat on time to para nga naman walang penalty at kung kailan din yung umpisa ng paghulog. Normally, after 2 months pa yung start ng paghulog. By the way, para sa mga empleyado, dapat automatically na kinakaltas ito sa sahod ninyo at yung employer ninyo yung nagbabayad sa SSS. At yung binabayad nila ay mula nga sa kinaltas sa sahod ninyo. Pero i-double check nyo na rin kasi may mga nabasa akong comments na hindi ito nagagawa. That's why akala ng empleyado binabayaran ng kumpanya mula sa sahod niya, yun pala ay hindi at nagkaroon pa ng penalty. So mas maganda na i-double check para wala ka naman maging problema. Kapag okay na, i-check lang tong I have read and then click yung next. I-review lang lahat ng info. I-tap itong check. By the way, yung inilaloan yung amount, mababawasan pa yan kasi merong service fee at advance interest na din. Click lang yung confirm at completed na. So, dito hihintayin na lang natin kung yung sinabit ba natin calamity loan ay i-approve ng SSS at kung gano'n rin siya katagal, matatransfer dun sa bank account natin. After mo approve, maghihintay ng pwedeng 2 or 3 to 5 business days bago matransfer yung pera sa bank account. And sa experience ko, hindi naman siya tumagal ng more than 1 week. Nakuha ko na agad yung pera o yung niloloan sa SSS mula sa calamity loan na ina-apply.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!